Bahay ni Pastor. Magandang araw, Sir June. Itago niyo na lang ako sa pangalang LJ. Nakatira ngayon dito sa isa sa mga kasuluk-sulukang probinsya ng Mindanao. Pasensya na po, pero hindi ko pwedeng sabihin ang eksaktong kinaroroonan ko ngayon para sa kaligtasan namin ng pamilya ko. Basta nangyari itong ikukwento ko sa bandang Timog Luzon noon pang late 90s. Sir June, lumaki po ako sa isang semi-rural na lugar. Medyo maraming kabahayan at isang sakayan lang papuntang syudad. Pero may malawak na kakauyan sa bandang likod ng baryo. Tahimik at payapa po sa baryong iyon. Ibang-iba sa kalagayan ng mismong bahay namin. Kinamulatan ko na kasing halos araw-araw nag-aaway sina nanay at tatay. Pareho silang gustong palaging tama. Parehong gahaman sa pera at parehong mga batugan. Kaya mas ginugusto kong manatili na lang sa labas. Tinatakbo ang masukal na kakauyan. Inaakyat ang matataas na mga puno at naihimlay sa mga damuhan. O kung hindi naman, sumasama sa mga kaibigan kong pumunta sa siyudad para gumala. Hanggang isang araw, 13 anyos po ako noon. Sumobra ang pag-aaway nila nanay at tatay. Nagsiliparan ang mga gamit sa bahay. Sinubukan ko silang awatin, ngunit ayaw nilang makinig. Sa halip, tinamaan lang ako ng isang mangkok sa mukha. Natigilan silang dalawa at tinitigan ako. Nagngangalit ang mga bagang ko, tsaka tinitigan ko rin sila ng napakatalim. Akala ko ayos na, pero nagsimula na naman silang magbangayan. Nagsisihan kung sinong may kasalanan kung bakit pumutok ang labi ko. Doon, napuno na po talaga ako, Sir June. Mabilis kong pinuno ng iilang mga damit ang isang plastic bag. Tapos, agad akong lumayas. Wala po akong tigil sa kaiiyak habang naglalakad papuntang bus terminal. Kabado kasi papalubog na ang araw at hindi ko pa rin alam kung saan pupunta. Wala kasi akong alam na kamag-anak na pwedeng lapitan noon. Tapos, siguradong hindi rin ako susundan ni tatay. Sapagat nasa isip nila na babalik ako. Ganoon naman kasi palagi kapag nag-aaway sila at naglalayas ako. Umuwi rin ako makalipas ang ilang oras. Pero desidido na ako noong sandaling iyon. Ayoko nang umuwi. Kada lakad ko, may natanaw po akong kumpulan ng mga tao. Mayroon ding mga pulis. Lumapit ako at nalaman kong may nakita palang bangkay ng isang bata. Naroroon ito sa may damuhan. Wakwak ang tiyan
at nawawala ang iilang mga laman loob. Nakilala ko ring anak pala ito ng isa naming kapitbahay. Nabalitaan ko ring kahapon pa pala ito hindi nakauwi. At hindi lang ito ang nawawalang bata sa may amin. Sa totoo lang po, Sir June, bahagya akong kinabahan noong oras na yon. Nakakatakot naman kasi baka ako naman ang madukot at patayin. Idagdag pa ang narinig kong bulungan ng mga tao sa kumpulan na baka aswang ang dumali doon sa bata. Subalit sadyang matigas na ang paninindigan kung hindi na ako uuwi sa amin kahit kailan. Nanumbalik sa isip ko ang palagi ang pagtatalo ng aking lalay at tatay. Hanggang naisip kong baka ang sarili kong mga magulang mismo ang makapatay sa akin. Kaya napaiyak na naman ako at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man ako nakalalayo, nabigla ako nang may tumawag sa akin. Lumingon ako. Nakita ang isang baklang pamilyar sa akin. Tawagin na lang natin si Ate Pearlie. Naninilbihan sa isang simbahan sa may kalapit baryo. Tinanong niya ako kung saan daw ako pupunta at bakit may dala akong isang supot ng mga damit. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin naman alam ang sasabihin. Basta, sunod ko na lang namalayang nasa loob na ako ng isang lumang pulang pick-up. Sabi ni Ate Pearlie, doon na raw muna ako tumuloy sa kanilang simbahan hanggang sa handa na akong umuwi. Habang nagmamaneho, ang dami niyang kwento sa akin na siguradong matutuwa raw ako noon. Bagay na, totoo naman po, kasi talagang namangha ako pagkarating ko sa simbahan. Iba sa karaniwang simbahan, napakaraming mga kabataan doon. May libreng pakain, tapos libre ang tulugan. Meron po kasing 2 andanas na bahay sa likod ng worship area nila. Doon pinapatuloy yung mga tinutulungan ng simbahan. Basta ba, huwag lang pumunta sa may dulo ng 2nd floor nang walang pahintulot. Kay babait din po ng mga naninilbihan, gaya na lang po ni Kuya Gilbert. Isang pipi at bingi na magiliw akong sinalubong pagkapasok ko pa lang sa kanila. Siyempre, napakabait din ni Pastor Danny, isang binatang siguro nasa 25 anyos pa lang. Ang pinoproblema ko lang po talaga pagkarating doon, si Ate Lily. 13 anyos pa nga lang po ako noon, tapos nasa 16 anyos na siya. Aaminin ko po, medyo naiinggit ako kay Ate Lily. Kasi napakaganda po talaga niya. Maputi ang balat, mapupungay ang mga mata. Tapos napaka-sexy. Kahit sabihin pa ni Ate Pearlie na maganda rin naman daw ako, hindi pa rin talaga mawala-wala ang inggit ko kay Ate Lily. Subalit hindi naman ang ganda ni Ate Lily ang pinoproblema ko. Kasi itinatago ko lang naman ang inggit. Ang pinoproblema ko po talaga, napakasungit po niya sa akin. Hindi ko naman po siya inaaway. Sa katunayan, maayos ko nga po siyang binati nang una kaming magkita. Pero sadyang
tiningnan niya agad ako ng masama. Tapos palaging kinakausap ng pabalang. Lagi din niyang sinasabi sa akin, tumayas na raw ako sa lugar na yon. Kasi hindi raw ako nababagay doon. Ang nakapagtataka pa po, sa akin lang siya ganoon. Sa ibang mga tao, napakabait naman po niya. Naging maayos naman po ang unang mga araw ko sa simbahan, Sir June. Doon ako tumuloy sa bahay ni Pastor sa likod ng worship area. Kasama sina Pastor Dari, Ate Pearlie, Ate Lily, Kuya Gilbert, at iba pang mga kinupkop ng simbahan. Doon, nakakakain at nakakatulog ako ng maayos. Ang kapalit lang, tumutulong ako sa paglilinis ng buong lugar, pati na rin sa pagluluto. Isang araw po may dumating na 3 banyaga sa simbahan. Yung isa mukhang taga-Kanluran, yung dalawa naman mukhang mga inchik. Isa sa mga inchik ang nauna sa paglalakad. Tapos mukhang siya rin yung boss. Pagkakita pa lang sa kanila, agad lumapit si Ate Pearlie. Tapos umalis din para tawagin si Pastor Dari. Ako naman inutusan ni Ate na maganda ng makakain para sa 3 bisita. Sir June, unang kita ko pa lang sa kanila, hindi na ako komportable. Lalo na po doon sa inchik na umaaktong boss ng 3. Napakalagkit po kasi ng titig sa akin. Tipong nakapaninindig balahibo talaga. Yumuko lang nga lang ako. Tsaka naglakad papuntang kusina kahit gusto ko lang tumakbo. Habang naghahanda ko ng pagkain, dinig kong bumaba ulit si Ate Pearlie. Tapos pinapunta niya ang 3 bisita sa 2nd floor. Paglabas ko naman ng kusina, kinuha ni Ate ang pagkain dala ko. Siya na raw ang magdadala kasi doon daw siya pupunta sa bawal na bahagi ng 2nd palapag. Pero nagtaka ako kasi sumunod sa kanila si Ate Lily. Nakayuko ito bago mapalingon sa akin. Kita kong may lungkot sa mga mata niya. Lalo akong nagtaka at napatanong kung nagkukunwari lang ba si Ate Lily sa pagsusungit sa akin? Kung oo, bakit naman? Mga bandang 9:00 pa lang ng umaga nang dumating ang mga bisita. Pero pasado 1:00 na nang lumabas sila. Agad akong tinawag ni Pastor Dari para maghanda ng tanghalian. Nag-uusap pa sila ng mga bisita sa dining table habang naghahain ako. Tapos kita ko namang tuloy-tuloy na naglakad si Ate Lily papunta sa quarters ng 1st floor. At nakaramdam na naman ako ng pagkaasiwa. Nang titigan na naman ako ng malagkit noong isang inchik. Kaya nagpaalam ako kay Pastor na maglilinis muna ako ng worship area. Kinagabihan, wala na po ang mga bisitang inchik. Yung kanluranin na lang ang naiwan. Sabi ni Ate Pearlie,
ilang araw pa raw yun na mamamalagi sa bahay ni Pastor. Tinawag ko namang isa-isa ang mga tumutuloy sa bahay ni Pastor para maghapunan. Ngunit nagtaka ako. Kasi ayaw pang bumangon at kumain ni Ate Lily. Tapos wala si Kuya Gilbert. Inisip ko na lang na baka may pinuntahan lang si Kuya Gilbert. Sumabay na ako sa pagkain sa iba pa naming mga kasama. Tapos ako na rin ang nagpresentang maghuhugas ng pinggan. Pagkatapos ko sa mga gawain, naisip ko namang maglibot-libot muna kasi hindi pa ako inaantok. Sir June, nakarating ako noon sa may bakuran. Tumayo sa isang malaking puno na halos sumandal na sa bahay ni Pastor. Tinitingnan-tingnan ang kakahuyang nasa bandang likod na ng simbahan. Yun din ang parehong kakahuyang tinatakbo-takbo ko mula noong maliit pa ako. Sa katunayan, makararating ako sa baryo namin kapag nilusot ko yun. Pero naalala ko na naman ang bulyawan ng aking mga magulang. Kaya nawala na naman ako ng ganang umuwi. Nangingilit na ang luha ko nang mabigla ako sa narinig. Nagpunas ako ng mga mata at pinakinggang maigi ang boses. Hindi ko matukoy kung sino yon. Basta boses ito ng isang lalaki. Hindi ko sigurado, pero tunog umiiyak ito at nagmamakaawa. Wala rin kasing mga salita na sumasabay sa iyak niya, kaya hindi ko talaga alam kung bakit umiiyak at kung sino. Sinubukan kong alamin kung saan galing ang panahaw. Nilibot ko ang bakuran. Pumunta sa may worship area at pumasok sa bahay. Hanggang sa natukoy kong nagmumula ito sa second floor. Kumabog bigla ang dibdib ko habang pinapakinggang maigi ang iyak. Sinubukan kong kilalanin ang boses kahit takot na talaga ako. Subalit, sadyang napakalabo nito. Hindi nga ito mapapansin kung hindi pakikinggang maigi. Tumingala ako sa hagdan. Nanginginig ang mga binti ko. Gustong-gusto kong umakyat. Pero takot akong suwayin ng mga nagpatuloy at nagpapakain sa akin. Ilang sandali pa, halos lumundag palabas ang puso ko nang may babaeng nagsalita sa likod ko. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Bakit gising ka pa? Alam mo namang bawal umakyat dyan, di ba? Ano tinitingnan-tingnan mo? Napalingon ako. Si Ate Lily. At pinanilisikan na naman ako ng tingin. Sinubukan kong sabihin na pinakikinggan ko lang ang kakaibang boses. Pero wala naman daw siyang naririnig. Galit pa nga niyang sinabi na baka guni-guni ko lang daw o baka nagpapalusot lang ako. Kasi nahuli niya akong nasa may hagdan. Kinumbinsi ko naman siyang makinig ng maigi. Subalit inila na niya ako papunta sa quarters para matulog na. Tumahimik na lang ako. Tapos nakinig ulit ng maigi habang naglalakad.
at napansin kong wala na nga ang kakaibang boses. Kako sa isip, ano kaya yun? Multo? Sa June, lumipas pa po ang ilang mga araw at gabi. Palagi kong naririnig ang kakaibang palahaw mula sa second floor. Nagtatanong ako sa iba kong mga kasama pero sinasabi nilang huwag ko na lang daw pansinin. Yung iba, halata kong takot lang na mapagalitan. Kaya ayaw magtanong kina pastor. Yung iba naman halata ko ring may itinatago, lalo na sina Ate Pearlie at Ate Lily. Ikatlong araw mula nung una kong narinig ang kakaibang boses. Nagulat kaming lahat nang matagpo ang walang malay sa kakauyan si Kuya Gilbert. Wala lang niya sa mata. Nagkahalo ang galit at takot sa kalooban ko. Sinong halang ang kaluluwang gagawa ng ganoon sa mahal naming si Kuya Gilbert? Napakabait noon. Tapos may kapansanan pa, pipi at bingiya po. Ngayon binulag. Ayop na mga taong yun. Kumakalampag sa isip ko noon, mga hayop sila kung sino man sila. Galit ang namamayani sa karamihan sa mga nakatira sa bahay. Subalit mayroon ding iba, gaya ni Ate Pearlie, ang nagsasabing ipagdasal na lang ang mga kriminal. Si Ate Lily naman, kita kong nanlaki ang mga mata nang malaman ang nangyari. Tapos nangilid ang luha bago tumakbo sa kwarto. Sir June, nag-iba na po si Kuya Gilbert nang makabalik sa amin. Pirming nanginginig at halatang palaging takot. Kahit nga po sa akin, takot din siya. Ayaw niyang may umahawak sa kanya at parang nababaliw kapag nakakarinig ng boses ng mga tao. Kaya naman naisip ni Pastor na doon muna patuloyin si Kuya Gilbert sa second floor. Sina Pastor Danny, Ate Pearlie at yung naiwang banyaga ang nag-guide sa bulag ng si Kuya Gilbert papaakyat. Iyak ng iyak si Kuya Gilbert. Iyak na halatang dahil sa matinding kilabot. Iyak ng iyak sa hagdan, sa pasilyo, hanggang sa mawala na sa aking paningin. Iyak na katunog ng kakaibang palahaw na narinig ko noong nakaraan. Hindi, ayokong isipin kasi imposibleng si Kuya Gilbert din mismo yun. Imposibleng umiyak yun kung andun siya sa kwarto ni Pastor. Malabo. Lumipas ang ilang araw, dumating po uli yung mga inchik. May kasama silang iba pang mga banyaga at iilang mga Pinoy. Siguro, nasa 10 silang dumating. Tapos may dalang kamera yung dalawa. Gaya ng dati, napakalagkit uli ng tingin ng isang inchik sa akin. Bago siya binulungan ni Pastor Danny. Dumiretso po sila sa second floor, tsaka sina Ate Pearlie at Ate Lily lang uli ang pinapupunta. Inabot na sila ng gabi doon. Hindi ko na lang pinansin kasi wala namang iniuutos sa akin. Tuloy-tuloy lang ako sa paghuhugas ng pinggan.
nagbasa ng Biblia, tapos natulog na. Mga bandang alauna pasado ng madaling araw, nang marinig ko ang malakas na panahaw ni Kuya Gilbert. Pero tumahimik din uli. Kumabog ang dibdib ko at napabalikwas ako ng bangon. Sunod ko na lang natagpuan ang sariling nilulunok ang laway sa may baba ng hagdan. Nakinig ako ulit. Tahimik naman. Kaya naisip kong bumalik na lang sa kwarto upang matulog ulit. Kako, baka panaginip ko lang ang narinig. Subalit bigla na namang yumanig ang napakalakas, ngunit maiksing sigaw ni Kuya Gilbert. Hindi na ako nag-isip at dali-dali akong umakyat sa hagdan. Pagkaakyat ko, lumiko ako sa isang pasilyo at biglang bumukas ang pinto sa isang gilid. Nalaki ang mga mata ko nang makitang lumabas si Ate Lily, hubot-hubat. Basang-basa ang buong katawan at puno ng pasa. Nagkatitigan kami. Parehong gulat na gulat. Nang marinig naming tumunog ang doorknob ng pinto sa may gitna ng pasilyo. Dali-dali niya akong sinenyas ang bumaba. Bakas na bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mabilis ko naman siyang sinunod at agad akong tumalilis pabalik sa kwarto ko. Nagtalukbong ng kumot, ngunit hindi pa katulog dahil hindi manguya ng utak ko ang lahat. Kinabukasan, Miyerkules, prayer meeting kinagabihan. Wala na ang mga banyagang bisita. Pangkaraniwan lang ang kilos ng lahat. Maliban kay Ate Lily na hindi makatingin sa akin. Gusto ko siyang kausapin, pero iniiwasan niya ako. Kapag nakikita ko siyang sumusulilap sa akin, wala na ang matalas niyang tingin. Ramdam ko na ang matinding pag-aalala sa hindi ko malamang dahilan. Sinusubukan ko lang ding kumilos ng normal habang nagluluto at naglilinis. Bagamat alam kong napapansin ng mga kasama kong wala ako sa mood. Sabi ko na lang, may buwanang bisita ako, kaya medyo irritable. Di naman nila ako kinukulit. Bagamat kita ko ang paghihinala ni Ate Purdy. Hanggang sa hindi na talaga ako mapanatag, Sir June. Tsumempo ako bago magsimula ang mismong prayer meeting. Wala lang tao sa bahay kahit nasa worship area na ang lahat. Naroon na rin ang iba pang mga miyembro ng simbahan na hindi naninirahan sa lugar. Pumunta ako sa likod bahay, tapos lumapit sa punong halos nakasandal sa bahay ni Pastor. Umakyat ako roon para subukang sumilip sa bintana. Noong una kong silip, wala naman akong nakikitang kakaiba. Opisina lang naman ni Pastor ang natanaw ko. Nasa isip ko, baka nasa ibang silid nakatago ang kanilang mga lihim. Bababa na sana ako nang biglang pumasok si Pastor sa silid na nakikita ko at umupo sa upuang nasa tabi lang ng bintana. Hindi ako makababa kasi baka mapansin niya kapag gumalaw ang sangang kinatutuntungan ko. Kaya naman sinubukan ko na lang ipiid ang tenga sa gilid ng bintana hanggat kaya ko. Sakto namang may tinawagan si Pastor sa telepono
Dinig ko ang sinasabi ni Pastor at nagulantang ako sa kanyang mga sinabi. Talagang gusto natin niya ang bagong ampon ko, ha? Mahilig talaga sa mga batang birhen ng loko. Oo, nandito lang naman yung bata. Huwag ka mong mag-alala si Mr. Lee. Habang nagpe-prayer meeting, uutusan ko si LJ na lumabas para bumili ng kung ano. Doon niyo siya kunin. O yung bayad naman, sa dating paraan pa rin, ha? Sir Jul, wala lang paglagyan ng takot ko noon. Hindi ko napansing nakagawa na pala ako ng ingay sa may sanga at napalingon sa may bintana si Pastor. Dali-dali naman akong bumaba. Madilim, kaya may posibilidad na hindi niya ako namukhaan. Tatakbo na sana ako papuntang worship area nang makasalubong ko si Ate Lily sa bakuran. Hinila niya ako papunta sa isang sulok. Pilit nga akong pumapalag kasi natatakot ako sa kanya. Natatakot ako sa kanila. Subalit nabigla ako nang makita kong umiiyak si Ate Lily. LJ, makinig ka. Tumakas ka. Hindi ka pwede rito. Ayokong matulad ka sa akin. Ayokong babuyin ka rin nila. Kaya lang naman kita sinusungitan kasi gusto kong magkusa kang umalis dito. Hindi naman kasi ako pwedeng magsalita. Pero ngayon, ayoko na. Umalis ka na. Kukunin ka na nila. Tapos gagawin ka rin para usan. Ayoko matulad ka sa akin, LJ. Tumakas ka. Sige na, tumakas ka na. Mga natwiran pa sana ako nang marinig naming may mga paparating. Mabilis na tumalilis si Ate Lily pabalik sa worship area. Samantalang tumakbo naman ako pasuot sa kakahuyan. Napalingon pa ako at nakita ko si Pastor kasama ang ilang mga kalalakihan sa liwanag ng bahay. Tinapatan nila ako ng flashlight kaya tumuloy na ako sa pagtakbo. Nagdire-diretso ako sa kasukalan ng mga puno at damo. Walang tigil din ang kanilang sigaw habang hinahabol ako. Ramdam kong napakalapit lang nila pero dinig ko ring maya't maya silang nadadapa. Kaya naisip kong magiging bentahe ko ang kinalakahan kong kakahuyan. Takbo lang ako ng takbo at iyak ng iyak. Ngunit saglit akong napahinto ng magpaputok sila ng baril. Naisip kong malamang babala lang yon at hindi naman nila ako gustong patamaan. Kaya nagpatuloy uli ako sa pagtakbo. Ngunit natisod sa isang hindi ko agad natukoy na bagay. Hinanap nila ako uli gamit ang flashlight nila. Tinamaan ng ilaw ang kinaroroonan ko bago pa man ako makatakbo. Sir June, pakiramdam ko, ihimatayin na ako. Kasi natamaan din ang ilaw ang nakatisod sa akin. Si Kuya Gilbert, nakahilata sa may damuhan. Wak-wak ang tiyan. Napasigaw ako. Nagpatuloy uli sa pagtakbo kahit nanginginig dahil kailangan eh. Pakiramdam ko tuloy, naririnig ko na naman ang palahaw ni Kuya Gilbert. Naglalaro rin sa isip ko ang iyak ni Ate Lily. Umiikot pati ang sigawan ng mga magulang ko sa isa't isa. Oo, kabisado ko ang kakahuyan, pero hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung saan papunta ang buhay ko. Hanggang sa mapansin kong medyo nakalayo na ako ng bahagya sa mga umahabol sa akin. May nakita akong isang napakalaking puno, kaya mabilis ko itong inakyat. Doon ako nagtago sa makakapal nitong daon.
umaasang hindi nila maiisip na naroroon ako. Hindi ko nga lang maiwasang tabahan nang makita ko na sila sa ibaba. Nagpapaikot-ikot sila sa gubat at winawasiwas ang mga flashlight sa iba't ibang dako. Sumiksik lang talaga ako sa malaking sanga. Pinipilit na pagmukhaing bahagi lang din ako ng puno. Sa kabutihang palad, hindi nila ako natagpuan. Hindi nga lang ako nagpakakampante. Sinikap kong manatili sa sanga ng puno hanggang sa sumikat ang araw. Tsaka na ako bumaba at umiyak ng umiyak sa may damuhan. Umiyak ng umiyak hanggang sa maubos ang luha ko. Pagkatapos, nagpagala-gala ako sa gubat sa loob ng ilang araw. Mabubuhay naman ako kasi marami namang mga prutas doon. Inisip kong umuwi. Kaso natatakot akong baka puntahan ako ni na pastor sa bahay. Wala rin namang pakialam ang mga magulang ko sa akin. Kaya nagtuloy-tuloy na lang ako hanggang makalusot ng kabilang bayan. Sir June, sa ngayon, nasa Mindanao na po ako at may sariling pamilya na. Pinipilit itago ang sarili. Natatakot at baka makilala o mamukhaan ako ng mga taong yon. Bagamat wala na rin naman po akong balita masyado tungkol sa kanila. Huling narinig ko na lang, patay na raw si Pastor Danny. Kaya naisip kong baka ligtas ng ibahagi ang kwentong ito. Ang kaso, wala na rin akong balita tungkol kay Ate Lily. Hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako kapag naaalala siya. Bakit kaya siya humantong sa ganun? Halata namang hindi niya ginusto yun. Siguro pinilit siya o baka pinagbabantaan. Sana lang talaga, ate, ayos ka lang po. Maraming salamat sa inyo at tinulungan niyo kong makatakas doon. Sa June, hindi po naging madali ang buhay ko nang makatakas. Nariyang namasukan ako bilang kasambahay, silbidora sa kainan, o kahit pangangalakal ng basura na gawa ko na. Wala kailangang kumayod para buhayin ang sarili, lalo't wala akong maaasahang mga magulang. Maski simbahan at Panginoon nga, pahamak sa buhay ko. Di po ba? Siguro tanong ko na lang po sa mga listeners nyo, totoo kaya ang Panginoon? Kasi kung oo, bakit may ganoong mga demonyo sa mundo? At talagang sa simbahan pa sila naninirahan. Mas masasahol pa sa mga aswang kung tutuusin. Mas nakakikilabot pa sa mga maligno at kung anong mga nilalang. Sa katunayan nga, kapag nasa kahit saang simbahan ako, pakiramdam ko, napakalapit ko sa mga dyablo. Comment nyo na lang po ang mga kuro-kuro nyo. Hanggang dito na lang po. At salamat. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Ondoy, Ma'am Kai, Plywood, Chess Stark, Melody Larios, Leonard Tunggol, Apple Mirasol, Tagapanawan ako, Tessie Lopez, at Leigh Harvey. At ngayon po, magbabasa tayo ng isa sa pinakamagagandang comment galing kay Tagapanawan ako. Ang sabi niya, "Good evening po. Shout out po sa lahat ng nakikinig ng Katie
at Sitio Bangungot at sa aking mga kababayan dito sa Palawan. Greet ko rin po ng belated happy birthday ang aking kapatid noong July 16. More stories po, Sir June. God bless po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyong kalimutang mag-reply sa comment section para ma-shout out ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nagpapasalamat po.